nabayaran lang, yun lang, wala talaga, sarado talaga. Alam nga naman, Sarado. maglalabas ko yung pera Okay, so nalugi na ako 2 million. ang the only recourse na meron po kami, sasamahan po namin yung mga empleyado sa NLRC, sasamahan po namin sa SSS at saka sa PhilHealth para ma-recoup po yung mga naikalta sa kanilang mga pera, sa kanilang sweldo para sa SSS na hindi naman po talaga na-remit. So meron pong katapat na kaso Actually, sa hindi SSS. ako yun. Okay. Sige, salamat po, Doctor. Mr. Espinilla, you have to go to see the President, hindi ako. Salamat po. Yung presidente ng kumpanya dapat, hindi ako eh. Bakit akong inibog? Oh, pero tinanggap niyo po yung responsibility na kayo po yung sabi niyo, tagabantay ng kaha, di po ba? Meron hahabulin sila sa akin kasi akong, porque yung anak ko eh, pangalan eh, ano? Hindi po, walang tama kinalaman yun eh. dito sa anak niyo po ito. Kayo po ang nagkakalad ka sa pangalan ng anak niyo. Hindi nga dapat Okay. nga eh. Ang iniisip nila baka ano, may pera ako, gusto niyang ano, ako mag-abuno, ganun ba? Hindi po. Oh. Ang pagkakaalam kasi ng mga empleyado, kayo pong namumuno doon, tapos kayo pong kumakaltas ng mga pera nila para sa SSS na hindi naman po nare-remit. Hindi ako nag-ano, hindi ko time yun. Then you should explain that. Sige na po, Doc. Salamat na lang po. Dr. Hayden Co. Sr., salamat po. Magandang araw po, Doc. At para sa inyong mga reklamo o suggestions sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay Tulfo at gmail.com o mag-text sa 0949616064. Okay. Kambyo ulit tayo sa mga police report na tukoy na ang identity ng isang bangkay na nakuha mula sa nasunog na SUV sa Caloocan kahapon. Pero tuloy pa rin ang investigasyon dahil posible raw aksidente ang pagkamatay niya. Ibalita mo, Gerard Garcia. Linggo ng madaling araw nang masunog ang Mitsubishi Adventure na ito sa C3 Road, Barangay 28 sa Caloocan City. Kasamang naabo sa sasakyan ang lalaking ito na hindi kaagad nakilala ng mga otoridad. Pero ayon sa inisyal na investigasyon, isang Levi Dulay ang may-ari ng natustang sasakyan at posibleng siya rin ang biktima ng insidente. Siya na subject ng SOCO, meron din nakitang pitaka na partly burned dun sa kanya at lumalabas din yung pangalang yon na may mga dokumento, mga ATM cards at saka yung kanyang lisensya. Kinilala na ng kanyang pamilya ang biktima kaninang umaga. Binase ang identity ng biktima sa nasunog na cellphone at wallet na nakuha sa bulsa nito. Pero gusto pa rin daw makasiguro ng mga pulis kung si Dulay nga ang na-recover na bangkay. Kailangan pa natin subject sa autopsy, baka yung mga gamit na yun nilagay lang doon. Ayon sa pulis na naunang rumesponde sa lugar, posibleng may foul play na naganap sa insidente. May nakita raw kasing dalawang lalaki na dumaan doon na may daladalang container ng gasolina bago masunog ang sasakyan. Pero base sa pinakahuling investigasyon, posibleng self-accident ang nangyari. Ilang beses na raw kasing nasangkot sa sunog ang naturang sasakyan dahil sa sira nito. Based na rin dun sa mga statements at saka dun sa mga nakita sa sasakyan ay mukhang nasunog ito due to faulty electrical wiring. Gerard Garcia, News 5. Nakumpirma na ng pamilya ni Attorney Oliver Lozano na ang sunog na bangkay na natagpuan sa Porac, Pampanga noong Sabado ay ang nawawala nilang anak na si Emerson. Para sa update sa balitang yan, kausapin natin si James Beltran. James? Yes, Rafi, Amelin. Labis ang kalungkutan ng pamilya Lozano matapos makumpirma na sa nawawalang anak nila na si Emerson ang masunog na labi na nakita sa Pampanga noong Huwebes. Pagkabilang, nakumpirma na PNP na kay Emerson na ang mga labi base sa dental records ito na ibinigay ng pamilya. Merkules nang huling makita si Emerson ng kanyang pamilya bago ito makipagkita sa umunay buyer ng ibinebentang sasakyan sa Commonwealth Avenue. Kasama ni Emerson ang kaibigang si Hernani Sensil na nakita man ang bangkay noong Biyernes sa La Paz, Talap. Amelina, mula po niya radagalang sa Angeles, Pampanga ay dito na sa St. Peter's Funeral Home sa QC ang pamilya Lozano kung saan panandalian iguburo ng mga Lozano ang labi ni Emerson. At sa maikling pahayag nga na ibinigay ni Attorney Oliver Lozano sa media kanina, nagpapasalamat siya sa ibinigay na sa mga kaibigan at umaasa siyang mahanap din at madadala sa hustisya ang mga pumatay sa kanyang anak. Rafi, Amelina. Salamat, James Beltran. Narito na ang kwentanong, mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan. Rafi, Amelin, totoo ba nakakabaw kapag suot ng masikip na pantalon? Mga mister, mahilig ba kayong magsuot ng masisikip na pantalon? Aba, sa init ng panahon, baka maluto si Junior. Alam niyo ba na noong 1986, isang pag-aaral sa Amerika ang nagsabing bumababa raw ang sperm count ng mga lalaking nagsusuot ng masisikip na pantalon?
Malaking bagay raw kasi sa pagbawas ng semilya ang init sa katawan. Kaya daw pag masikip ang pantalon, para raw nilagay sa pressure cooker si Junior. Para raw kasi makabuo ang isang lalaki, dapat daw ay aabot sa 20 milyon ang isang kutsara ng kanyang semilya. At pag nabawasan ito, mas mahirap raw magkaanak. Gusto ko ng tight jeans dahil mas komportable siya para sa akin. Mas gusto ko sa pantalon yung maluwang, komportable, tsaka mahangin. Kayo mga kuya, anong say nyo? Susunod, mga residente sa Camarines Sur, problemado sa kanilang mga pananim na apektado ng mahigit isang buwang ulan. Tradisyonal na kasiyahan sa India na uwi sa stampede, higit 100 deboto, patay. At isang kambing sa Amerika, assistant ng kanyang amo sa kanilang talyer. Masas